Kumusta mga ka-DC? Sa ngayon po meron na tayong 10,495 subscribers. Salamat sa mga solid abangers natin ha. Patuloy niyo lang pong i-share ang mga video sa channel natin, lalo na po sa mga kamag-anak at kaibigan nyo. Hindi po malayong maabot natin ng 15k subscribers hanggang August 5. Tulungan niyo po ako ha, para mas makapaghatid pa ako sa inyo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Siyempre, isabay nyo pa rin yung pag-comment at pagpuso sa bawat video natin. Lalo na sa mga silent listeners natin dyan. I-comment nyo rin po kung taga saan kayo ha. Sobrang laking tulong po kasi niyan sa pagpapaunlad ng Kuya Louie Horror Stories channel natin. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa inyo mga ka-DC. Sa nagdaang story natin, si Song Sung-ho ng Summer Scent Endless Love Tree ang isinample ko. Ngayon, isang kwelang Hollywood actor naman ang isasample ko. Eto siya. O, sample ha. Do you understand the words that coming out of my mouth? Ano? Kilala nyo ba siya? Sigurado ko dahil napakadaldal niya. I-comment nyo nga kung sino siya. Bago natin simulan ng kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Palambing naman po. Ayan. Thank you po mga ka-DC. O ngayon, simulan na natin ang kwento ng lakwatsera na ate. Ang tagal naman nating hindi nagkasama. Ngayon lang ulit ako nakalabas ng ganito. Kaya sasagarin ko na talaga ang gabing to. Tama yan. Kalimutan muna natin ang problema at mag-enjoy hanggat kaya pa. Hoy, Vanessa! Huwag ka mawawala sa tabi namin, ha? Ikaw ang reyna ng lakwatsa ngayong gabi, kaya bawal killjoy! Hindi ako uuwi na maaga, no? Kapag gala ang usapan, alam niyo namang hindi ako nagpapahuli kahit kanino. O sige na, pumunta na tayo sa dance floor. Mamaya na ulit ang picture pagkatapos ng susunod na tugtog. Malakas ang tugtog sa loob ng bar habang nagsasayawan ang mga tao. Halos hindi mapawi ang ngiti ni Vanessa dahil matagal niya na ring hinintay ang gabing makalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sunod-sunod ang kuha nila ng litrato at video para maipost sa social media. Uy, tignan niyo tong kuha natin, oh! Sigurado akong maiinggit na naman ang mga kakilala natin kapag nakita nila ito! Ang dami na nga nagre-react sa story ko eh. Sigurado mamaya marami pang makakakita. Itag niyo ako agad ah. Gusto kong i-share sa account ko bago pa tayo lumipat ng ibang lugar. Aba, sikat na sikat ka talaga kapag may gala! Hindi ka talaga nauubusan ng energy sa lakwatsa! Kaya nga kapag nagyaya si Vanessa, alam naming madaling araw na ang uwian. Habang nagtatawanan sila, biglang umilaw ang cellphone ni Vanessa. Nakalagay sa screen ang pangalan ni Nash. Vanessa, kapatid mo yata ang tumatawag oh. Pangatlong beses na yata niyang sinubukan kong tawagan ngayong gabi ah. Hayaan mo muna siya. Sigurado kung may konting kailangan lang yan. At kaya naman niya akong hintayin eh. Baka importante talaga. Hindi naman tatawag ng paulit-ulit ang bata kung walang dahilan. Mamaya ako nakakausapin yan. Ayoko masira ang saya ng gabi dahil lang sa tawag na yan. Ikaw ang bahala. Basta sana wala namang masamang nangyari sa bahay ninyo. Hindi sinagot ni Vanessa ang tawag. Ilang segundo lang ang lumipas. Muli na namang nag-ring ang kanyang cellphone. Napailing siya bago tuluyang pinatay ito at ibinalik sa loob ng kanyang bag. Agad siyang bumalik sa pagsasayaw na parang walang nangyari. Samantala, biglang nagkaroon ng brownout sa kanilang bahay. Mag-isang naiwan si Nash kaya ilang ulit niyang tinawagan ng kanyang ate. Ngunit hindi nito sinagot ang kahit isang tawag. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Roberto mula sa trabaho at nadatna ng anak na nakaupo sa sala habang yakap ang isang unan. Nash, anak. Naku, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi ah. Kumusta ka? Ayos ka lang ba rito mag-isa? Natakot po ako, Daddy. Tinawagan ko po si ate ng maraming beses pero hindi niya talaga sinagot ang cellphone niya eh. Huwag ka mag-alala, nandito na ako. Hindi na kita iiwan habang wala pa ang ate mo. Daddy, huwag niyo po sana siyang pagalitan mamaya. Baka nag-enjoy lang talaga siya kasama ang mga kaibigan niya. Pag-uusapan namin yun bukas. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka at hindi ka na natatakot. Tinapik ni Roberto ang balikat ng anak bago niya ito inihatid sa silid.
Nagsimula na siyang mabahala sa madalas na pag-uwi ng anak ng madaling araw. Samantala, Vanessa, gutom na ako. Lumipat naman tayo sa restaurant sa kabilang kalsada bago tayo umuwi mamaya. Oo nga, pagkatapos kumain, pwede pa tayo maghanap ng cafe na bukas buong magdamag. Sige lang, wala naman akong kailangan madaliin sa bahay eh. Kaya sasama ako hanggang matapos ang gala. Alam ko talagang hindi ka tatanggi. Ikaw ang unang sumasagot kapag may bigla ang lakad eh. Sulitin na natin ang gabi. Bukas na ulit natin isipin ang mga responsibilidad sa bahay at sa eskwela. lumipas ang ilang oras bago natapos ang kanilang lakwatsa. Halos 2:00 na ng madaling araw nang makauwi si Vanessa. Nadatnan niyang nakaupo pa si Roberto sa sala at halatang hinihintay ang kanyang pagdating. Ang simpleng gabing inilaan niya para sa kasiyahan, nagsimulang mag-iwan ng pag-aalala sa loob ng kanilang tahanan. Anong oras na, Vanessa? Hindi mo ba namalayang madaling araw ka na umuwi? Pasensya na po, Dad. Hindi ko talaga napapansin ang oras kapag kasama ko ang mga kaibigan ko. Hindi lang ang oras ang problema. Ilang beses kang tinawagan ni Nash pero hindi mo man lang sinagot. Akala ko po kasi wala namang importante. Tatawagan ko na lang sana siya pag pauwi na ako. Bata pang kapatid mo. Kapag ikaw ang hinahanap niya, ibig sabihin, kailangan ka niya. Nanatiling nakatayo si Vanessa habang hawak ang kanyang bag. Hindi niya inaasahang hihintayin pa siya ng kanyang ama sa sala. Habang nagsasalita si Roberto, napansin niyang sumilip si Nash mula sa pintuan ng kanyang silid. Halatang hindi pa rin ito makatulog. Ate, okay ka lang ba? Kanina pa kita tinatawagan kasi natakot ako nung nawala ng kuryente. Ay, pasensya ka na, Nash. Maingay kasi sa pinuntahan namin eh. Kaya hindi ko narinig ang mga tawag mo. Akala ko kasi may nangyari na sa'yo. Kaya paulit-ulit akong tumatawag. Wala naman. Huwag ka na mag-alala. Nandito na ako. Hindi sapat ang ganyan dahilan, Vanessa. Kung nakita mong kapatid mong tumatawag, dapat sinagot mo kahit sandali lang. Napaiwas ng tingin si Vanessa. Alam niyang nakita niya ang pangalan ni Nash sa screen ng cellphone. Subalit mas pinili niyang baliwalain yun upang hindi maputol ang kasiyahan nila ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko naman po sinasadya. Akala ko talaga makakapaghintay siya hanggang makauwi ako. Hindi mo alam ang nangyari rito. Mag-isa siyang naiwan sa bahay habang brown out. Takot na takot ang bata. Daddy, huwag niyo na pong pagalitan si ate. Okay na po ako. Hindi ko siya pinapagalitan ng walang dahilan. Gusto ko lang maintindihan niya ang responsibilidad niya bilang ate. Naiintindihan ko po. Hindi na po mauulit. Huminga ng malalim si Roberto bago tumayo sa kinauupuan. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapan dahil halatang pagod na rin silang lahat. Lumapit siya kay Nash at marahang hinimas ang ulo nito. Anak, matulog ka na. Maaga ka pang papasok bukas. Opo, Daddy. Good night po. Good night, Nash. Good night din po, ate. Pagkapasok ni Nash sa kanyang silid, tahimik na ring nagtungo si Vanessa sa kanyang kwarto. Naiwan si Roberto sa sala habang pinagmamasdan ang nakapatay na ilaw sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya maiwasang isipin na unti-unti nang nalalayo si Vanessa sa kanilang pamilya. Umaasa siyang darating ang araw na mauunawaan nito ang halaga ng oras na dapat na inilalaan sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kinabukasan, Dad, maaga na po akong aalis. Baka mahuli ako sa first subject namin mamaya eh. kumain ka muna. Huwag puro pagmamadali ang iniisip mo tuwing umaalis ka ng bahay. Kakain na lang po ako sa school. May baon naman akong pera eh, kaya huwag na kayong mag-alala. Ate, sabay na sana tayo mamayang hapon pag-uwi. May gusto akong ipakita sa'yo eh. O sige, tignan natin Ash. Kapag hindi ako busy sasamahan kita. Maagang umalis si Vanessa sa bahay na parang ordinaryong araw lamang. Inihatid ni Roberto ng tingin ng anak bago tuluyang umalis. Samantala, naghanda rin si Nash para pumasok sa eskwela. Pagkaalis nilang dalawa,
Dumating si Lola Esther mula sa bahay ng kanyang kamag-anak at agad na tinulungan si Roberto sa ilang gawaing bahay bago ito pumasok sa trabaho. Sa kabilang banda, Hoy, nandito na kami sa cafe. Nasaan ka na? Hinihintay ka na namin. Malapit na ako. Kunwari lang akong papasok, pero diretso na ako riyan. Alam ko na naman ang plano mo. Maghapon na naman tayong gala. Hindi ba? Siyempre, nakakawalang gana sa klase. Sulitin na natin ang araw. Bilisan mo na. May bagong cafe pa tayong pupuntahan pagkatapos nito. hindi dumiretso si Vanessa sa paaralan. Sa halip, nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan sa isang cafe. Umorder sila ng pagkain at inumin habang abala sa pag-uusap tungkol sa mga susunod nilang pupuntahan. Halos bawat sandali, may kinukunang litrato si Briggs para maipost sa social media. Ang ganda ng ilaw dito. Lumapit pa kayong dalawa para mas maganda ang kuha natin. Ito na yata ang panglimang picture natin simula pagdating dito. Hindi bali ng maraming picture. Ala-ala rin natin ang mga ito balang araw. Sus, alam kong gusto mo lang maraming maipost mamaya eh. Totoo naman, sayang ang ganda ng lugar kung walang picture, no? Lumipas ang ilang oras sa cafe bago sila nagpunta sa mall. Naglibot sila sa iba't ibang tindahan. Tumingin ng mga bagong damit at sapatos at bumili ng mga paborito nilang pagkain. Wala ni isa sa kanila ang nagbanggit tungkol sa pagpasok sa klase. Vanessa, hindi ka ba hanapin sa school kapag hindi ka pumasok? Problema ba yon? Di sasabihin ko na lang na may inasikaso akong importante. Ay, ang galing mo talagang gumawa ng dahilan, bes. Basta wag nila ako isusumbong kay daddy, ha? Kami pa ba? Pare-pareho lang naman tayong absent ngayon. Samantala, pagsapit ng tanghali, natapos ang klase ni Nash. Masaya siyang naglakad pa uwi habang bitbit ang isang maliit na papel na ginawa niya sa kanilang art subject. Balak niyang ipakita yun sa kanyang ate pagdating nito. Lola, nandiyan na po ba si ate? Wala pa, apo. Akala ko nga sabay kayong uuwi ngayon. Sabi po niya kagabi, baka maaga siyang makakauwi ngayon eh. Hintayin na lang natin. Baka may klase pa siya. Opo, gusto ko lang po sanang ipakita ang ginawa ko sa school. Inilapag ni Nash ang kanyang bag sa sala at maingat na itinabi ang papel na ginawa niya. Maya-maya, naupo siya sa may bintana habang paminsan-minsang tumitingin sa labas ng bahay. Umaasa siyang anumang oras, makikita niyang papasok ang kanyang ate sa gate. Samantala, matapos maglibot sa iba't ibang tindahan, naupo sina Vanessa, Karen at Briggs sa isang milk tea shop sa loob ng mall. Habang hinihintay ang kanilang order, nagplano pa sila kung saan susunod na pupunta. Saan naman tayo pagkatapos nito? Ayoko pang umuwi na maaga. Ang saya pa ng araw at marami pa tayong pwedeng puntahan eh. May narinig akong bagong food park malapit lang dito. Ang dami raw masasarap na pagkain at magandang pang-picture. O, tara, doon na tayo. Wala rin naman akong balak umuwi agad eh. Sulitin na natin. Alam mo, ikaw talagang pinakamadaling yayain. Kahit biglaan ang lakad, parang wala kang tinatanggi ang gala. Mas gusto ko talaga nasa labas kesa buong araw lang ako nakakulong sa bahay. Doon ako masaya eh. Pagkatapos nilang ubusin ang kanilang inumin, nagtungo silang tatlo sa food park. Halos bawat stall, sinubukan nilang puntahan. Hindi rin nawala ang pagkuha nila ng litrato at maiikling video habang nagtatawanan. Uy, tignan yung oras. Mag-aalas 5 na pala. Hindi ba kayo uuwi na maaga ngayon? Ako mamaya pa. Sinabi ko na sa bahay na gagabihin ako eh. Pareho lang tayo. Hindi rin naman ako hinahanap agad sa bahay. Buti ka pa. Kapag ako ang ginabi, siguradong sermon ang aabutin ko pag uwi. Kaya habang may oras pa, maglibot pa tayo. Minsan lang naman tayo magkaganito. Minsan ba ang tawag dito? Grabe ka ah. Lumipas ang halos 2 oras sa kakalakad at kakatawa. Samantala, sa bahay, ilang beses nang sumilip si Nash sa bintana. Sa bawat dumaraang sasakyan,
Umaasa siyang si Vanessa na ang bababa. Lola, wala pa rin po ba si ate? Akala ko po kasi maaga siyang uuwi ngayon. Wala pa rin, apo. Baka naipit lang sa eskwela o sa biyahe. Gusto ko po sanang ipakita sa kanya ang ginawa ko sa art class eh. Huwag ka mag-alala. Bukas na lang kung hindi man siya umaabot ngayong gabi. Sana po makita niya. Pinaghirapan ko po kasi yun eh. Ngumiti si Lola Esther ngunit hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Napapansin na rin niyang mas madalas nang wala sa bahay si Vanessa kaysa kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ayaw muna niyang pangunahan ang sitwasyon. Vanessa, may tumatawag yata sa'yo oh. Kanina pa nagva-vibrate ang cellphone mo. Hayaan mo na. Mamaya ako nalang titingnan kapag pauwi na tayo. Baka importante. Baka hinahanap ko na sa bahay nyo. Kapag sinagot ko pa yon, paniguradong pauuwi na naman ako. Sayang lang ang gala. Ko talaga, basta huwag ka magulat kapag napagalitan ka pagdating mo sa inyo ha. Hindi man lang sinilip ni Vanessa kung sino ang tumatawag. Hinayaan niya lang ang cellphone sa bag at ipinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanya, mas mahalagang sandaling kasama niya ang mga ito kaysa sa anumang naghihintay sa bahay. Pagsapit ng gabi, nagpa siya na ring umuwi sina Karen at Briggs. Isa-isa silang nagpaalam bago sumakay sa kanika nilang masasakyan. Vanessa, ingat ka sa pag-uwi ha. Huwag ka na magpagabi masyado. Oo nga, baka naghihintay ng daddy mo sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Sanay na sila na gabi akong umuwi. O sige, magkita na lang tayo sa susunod na lakad ha. Okay, sabihan niyo lang ako. Kapag galang usapan, siguradong sasama ako. Mabagal na naglakad si Vanessa palabas ng mall habang nakangiti pa ring tinitignan ang mga larawang kuha nila buong maghapon. Wala siyang kaalam-alam na sa bahay, naghihintay pa rin si Nash. Umaasang makakauwi ang kanyang ate bago siya tuluyang makatulog. Sa bawat araw na inuuna ni Vanessa ang kanyang mga lakwatsa, lalo namang nararamdaman ng bata ang unti-unting paglayo ng taong pinakahinahangaan niya. Ang simpleng pagkadismaya ni Nash, nagsimula ng mag-iwan ng lamat sa samahan nilang magkapatid. Kinabukasan, naging abala na naman ang bawat isa sa kanika nilang gawain. Maagang umalis si Roberto papasok sa trabaho habang naghanda naman si Nash para sa eskwela. Si Vanessa naman, tila walang pakialam sa nangyari nung nakaraang gabi at naghanda na ring umalis ng bahay. Vanessa, sandali lang. May gusto sana akong sabihin bago ka umalis. Ano po yun, Dad? Baka mahuli na ako kapag natagalan pa. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang sana na bawasan mo na ang paglalakwatsa mo. Dad, hindi naman po araw-araw eh. Nagkataon lang talaga kapag nagyayaya ang mga kaibigan ko. Napapansin ko mas madalas mo na silang kasama kaysa sa sarili mong pamilya eh. Hindi na umalis si Vanessa. Inilapag muna niya ang bag sa mesa habang hinihintay ang sasabihin ng kanyang ama. Tahimik namang nakikinig sina Nash at Lola Esther sa usapan ng dalawa. Dad, nasa tamang edad na naman ako ah. Hindi na ako bata para pagbawalan niyo ako sa mga pinupuntahan ko. Hindi kita pinagbabawalan. Ang gusto ko lang, matuto kang maglaan ng oras para sa kapatid mo. Ay, lagi naman po niyang kasama si Lola eh. Hindi naman siya napapabayaan, di ba? Bakit kailangan ako pa? Hindi ganun ang punto ko. Iba pa rin ang may oras ang isang ate para sa kanyang kapatid. Hindi ko naman po siya iniiwasan. Nagkakataon lang talaga. Napabuntong hininga si Roberto. Ilang beses niya nang sinubukang kausapin ang anak, ngunit tila hindi nito nakikita ang problema sa ginagawa nito. Vanessa, alam mo kung gaano ka kamahal ng kapatid mo. Konting oras lang ang hinihingi niya sa'yo. Naiintindihan ko naman po. Pero gusto ko rin naman magkaroon ng sarili kong buhay. Oo, walang masama ron. Ang masama, nakakalimutan mo na ang mga taong naghihintay sa bahay. Ate, okay lang naman po kahit sandali lang tayong magkasama minsan eh. Sige Nash, kapag may bakante akong oras, lalabas tayong dalawa.
Napangiti si Nash sa narinig. Ngunit hindi kumbinsido si Roberto. Pakiramdam niya, sinabi lamang yun ni Vanessa upang matapos na ang usapan. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Roberto. May gusto pa akong ipaalala sa iyo, Vanessa. Matagal ko nang hindi binabanggit ito, pero panahon na para maalala mo. Ano na naman po yun? Yung aksidenteng nangyari sa pamilya natin ilang taon na nakalipas. Dad, bakit niyo pa po yun inuungkat? Dahil natatakot akong maulit ang parehong pagkakamali. Biglang nanahimik ang buong bahay. Kahit si Nash, napatingin sa kanyang ama dahil bihirang pag-usapan ang pangyayaring yun. Wala na po tayong magagawa ron. Matagal na po yung nangyari. Oo nga, hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero pwede tayong matuto mula ron. Hindi ko naman po ginustong mangyari ang lahat ng yun eh. Alam kong hindi. Pero kaya kita pinagsasabihan ngayon dahil natatakot akong maulit ang nangyaring yun. Huminga ng malalim si Roberto bago niya muling binuksan ang masakit na alaala. Nung gabing yun, ang ate mo nagpumilit na gumala kahit hating gabi na. Ayaw na sana ng stepmother mo, pero hindi siya tinantanan hanggang sa pumayag itong ihatid siya. Dad, tama na po. Ayoko na pong marinig yan. Habang pauwi sila, panay ang pangungulit ng ate mo sa mama mo kahit nagmamaneho to. Ilang beses pa siyang sinabihang tumigil. Tama na nga po, Daddy. Masakit pa rin yun para sa akin. Isang saglit lang siyang nawala sa konsentrasyon. Doon nangyari ang aksidente. Pareho silang namatay at naiwan tayo nagsisisi. Natahimik si Vanessa. Bumalik sa isip niya ang araw na nawala ang kanyang stepmother at ang ate niyang matagal niyang nakasama. Kahit maraming taon na ang lumipas, hindi pa rin madaling tanggapin ang nangyari sa kanilang pamilya. Roberto, tama na muna. Pati ako nasasaktan kapag naaalala ko yun. Gusto ko lang maintindihan ni Vanessa kung bakit ako nag-aalala. Naiintindihan ko po. Pero hindi naman parehong ginagawa ko sa ginawa ni ate. Sana nga, pero nagsimula rin sa simpleng paglalakwatsa lang ang lahat noon. Ayokong dumating ang araw na pagsisisihan na naman natin sa huli. Hindi na nakapagsalita si Vanessa. Kinuha niya ang kanyang bag at tahimik na lumabas ng bahay. Habang naglalakad, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang ama. Gayunpaman, sa halip na umuwi at pag-isipan ng mga sinabi nito, dumiretso pa rin siya sa napag-usapan nilang tagpuan ng kanyang mga kaibigan. Umaasang kahit sandali, makakalimutan niya ang mabigat na alaalang muling binuksan ng kanilang pag-uusap. Pagdating ni Vanessa sa kanilang tagpuan, agad siyang sinalubong ni Karen at Briggs. Napansin ng dalawa na hindi tulad ng dati ang kanyang ekspresyon. Tahimik siya at tila may malalim na iniisip habang nakatingin lamang sa kanyang cellphone. Vanessa, ayos ka lang ba? Kanina ka pa parang wala sa sarili ah. Okay lang ako. Napahaba lang ang usapan namin ni Daddy bago ako umalis. Pinagalitan ka na naman ba tungkol sa kakagala mo? Akala ko ba walang magagalit sa inyo? Oo, pinapaalala na naman niyang nangyari sa pamilya namin noon. Pasensya ka na kung natanong pa namin. Halika na, subukan na lang natin mag-enjoy para gumaan ang pakiramdam mo. Naglakad silang tatlo papasok sa isang shopping center. Habang abala sina Karen at Briggs sa pagtingin ng mga damit, tahimik lamang na sumusunod si Vanessa. Paminsan-minsan, naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Subalit pilit niya itong isinasantabi. Vanessa, bagay sa itong jacket oh. Sukatin mo nga. Sa susunod na lang, wala ako sa mood bumili ngayon eh. Kahit tumingin-tingin lang tayo, baka gumaan ang pakiramdam mo. Ay, sige na nga. Ayoko ring masayang ang lakad natin eh. Bagamat pilit siyang nakikisabay sa tawanan ng kanyang mga kaibigan, hindi na mawala sa isip ni Vanessa ang babalang iniwan ng kanyang ama. Gayunpaman, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakwatsa na para bang umaasang mawawala rin ang bigat ng kanyang nararamdaman
kapag muli siyang nalibang. Kinagabihan, saka lamang umuwi si Vanessa. Tahimik niyang binuksan ang gate at dahan-dahang pumasok sa bahay. Nadatnan niyang nanonood ng TV sina Roberto, Lola Esther at Nash. Saglit siyang tumingin sa kanila bago dumiretso sa kanyang silid. Vanessa, sandali lang. Mag-usap tayo. Dad, pagod na po ako. Bukas na lang po tayo mag-usap. 1 minuto lang. Ayoko matapos ang araw na to na hindi tayo nagkakaintindihan. Wala na naman po tayong pag-uusapan eh. Pareho lang din ang sasabihin nyo. Apo, pakinggan mo muna ang daddy mo. Huminto si Vanessa at bumalik sa sala. Umupo siya sa isang upuan habang tahimik na naghihintay sa sasabihin ng kanyang ama. Nakaupo rin si Nash sa tabi ni Lola Esther at tahimik na nakikinig. Hindi ko gustong kontrolin ang buhay mo, Vanessa. Talaga? Pero ganun po ang pakiramdam ko eh. Hindi. Gusto ko lang na maging responsable ka sa bawat desisyon mo. Responsable naman po ako. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Hindi lahat ng maling desisyon agad may masamang resulta. Minsan saka lang natin nakikita ang epekto kapag huli na. Natahimik si Vanessa. Ayaw na niyang humaba pa ang usapan. Subalit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang ama. Ate, huwag ka na pong makipag-away kay daddy. Hindi kami nag-aaway, Nash. Nag-uusap lang kami. Nalulungkot lang po ako kapag hindi kayo nagkakasundo eh. Oo nga. Kaya sana matuto kayong makinig sa isa't isa. Yan din ang gusto ko. Walang sigawan at walang samaan ng loob. Lumambot ng bahagyang ekspresyon ni Vanessa nang marinig ang sinabi ni Nash. Ngunit agad din niya itong itinago at umiwas ng tingin. May hihilingin sana ako sa'yo. Ano na naman po yun? Sa Sabado, may project si Nash sa school. Ikaw sana ang sumama sa kanya na bumili ng mga kailangan. Sabado po ba? Oo, matagal na yung inaabangan ng kapatid mo. Sige po. Wala naman akong lakad nun. Napangiti si Nash nang marinig ang sagot ng kanyang ate. Totoo po ba, ate? Sasamahan mo talaga ako? Oo, promise. Ikaw muna ang uunahin ko sa Sabado. Salamat po. Excited na ako lumabas kasama ko eh. Mabuti naman. Matutuwa ang kapatid mo niyan. Masaya si Nash na yumakap kay Vanessa. Saglit ding napangiti si Vanessa habang hinahaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Nakahinga naman ng maluwag si Roberto dahil inakalang unti-unti nang nagbabago ang kanyang anak. Kinabukasan, maagang pumasok si Nash sa paaralan habang umalis din si Roberto para sa trabaho. Naiwan sa bahay sina Vanessa at Lola Esther. Apo, natutuwa akong pumayag kang samahan si Nash. Minsan lang naman po yun, Lola. Sana hindi lang minsan. Bata pa ang kapatid mo at ikaw ang hinahangaan niya. Alam ko po, babawi na lang po ako sa kanya. Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tumango lamang si Vanessa bago pumasok na sa kanyang silid. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatawag si Karen. Vanessa, may biglang outing tayo sa Sabado. Resort to at overnight pa. Kumpleto na tayo kapag sumama ka. Hoy, huwag kang aayaw ah. Matagal na natin pinaplano to. At ikaw ang hinihintay namin. Oo nga, minsan lang to. Sigurado akong sobrang saya natin. Sandali lang, may ipinangako kasi ako kay Nash sa Sabado eh. Naku, pagkatapos na lang ang kapatid mo. Hindi naman araw-araw may ganitong lakad. Napatitig si Vanessa sa kanyang cellphone. Naalala niya ang pangako niya kay Nash, subalit naaalala rin niya kung gaano niya gustong sumama sa outing. Hindi niya namalayang nagsimula na naman siyang mag-isip kung paano niya uunahin ang lakwatsa kaysa sa ipinangako niya sa kanyang kapatid. Ang simpleng desisyong yon, ang unti-unting maglalayo na naman sa kanilang magkapatid. Ano, G ka ba? Kailangan na naming makumpirma kung sasama ka sa outing sa Sabado. Hindi pa.
May pinangako nga kasi ako kay Nash na sasamahan ko siya sa school project niya. Isang araw lang naman yun. Sigurado ako maiintindihan ko ng kapatid mo kapag nagpaliwanag ka. Pag-iisipan ko muna, mamaya na ako magdedesisyon. Hindi agad nakapagdesisyon si Vanessa. Tuwing maaalala niya ang pangako kay Nash, naiisip din niya ang matagal na nilang planong outing. Halatang nahihirapan siyang pumili kung ano ang uunahin. Huwag ka na mag-isip ng sobra. Hindi naman mawawala ang project ng kapatid mo eh. Pero ang outing na to, minsan lang mangyayari. Kumpleto lang tayo kapag kasama ka. Alam ko, kaya nahihirapan akong tumanggi. Kilala ka namin. Hindi ka masaya kapag hindi ka nakakasama sa mga gala. Sige, bigyan niyo muna ako ng konting oras. Maya-maya, umuwi si Nash mula sa paaralan. Agad niyang hinanap ang kanyang ate habang bitbit ang isang papel na ibinigay ng kanyang guro tungkol sa kanilang project. Ate, ito na po ang listahan ng mga bibili natin sa Sabado. Talaga? Ang aga namang ibinigay ng teacher nyo. Excited po kasi ako eh. Unang beses tayong lalabas na tayong dalawa lang. Oo nga, itabi mo muna yan para hindi mawala. O sige po, salamat ate. Ngumiti si Nash at maingat na inilagay ang papel sa ibabaw ng mesa. Halatang masaya siya habang ikinikwento kay Lola Esther ang mga plano nila ng kanyang ate. Tahimik namang pinagmamasdan sila ni Vanessa. Mukhang sabik na sabik si Nash sa lakad niyo ah. Opo, kanina pa nga niya kinukwento eh. Salamat anak ah. Matagal na kitang gustong makitang nagbibigay ng oras para sa kapatid mo. Gagawin ko po ang makakaya ko, Dad. Yan ang gusto kong marinig, anak. Nang gabing yun, muling tumunog ang cellphone ni Vanessa. Isa na namang mensahe mula kina Karen at Bricks ang lumabas sa screen. Tahimik niya itong binasa habang nakaupo sa kanyang kama. Napabuntong hininga siya dahil alam niyang anumang desisyong gawin niya, may masasaktan. Gayunpaman, mas nangingibabaw pa rin sa kanyang isip ang pananabik na makasama ang kanyang mga kaibigan. Isang tukso na unti-unti nang humihila sa kanya, palayo sa pangakong binitiwan niya kay Nash. Ang desisyong gagawin niya sa mga susunod na araw, ang magsisilbing simula ng panibagong lamat sa kanilang magkapatid. Pagsapit ng Sabado, maaga pa lamang gising na si Nash. Agad niyang inayos ang kanyang higaan bago isinunod ang paghahanda ng mga gamit na kakailanganin nila para sa school project. Paminsan-minsan, napapangiti pa siya habang iniisip na ngayon na matutupad ang ipinangako ng kanyang ate. Lola, gising na po ba si ate? Baka mahuli po kami sa pagbili ng mga kailangan. Maaga pa, Apo. Hayaan mo muna siya. Mahaba pa ang oras ninyo. Excited na po talaga ako eh. Ngayon lang kami lalabas ni ate na kaming dalawa lang. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakita niyang handang-handa ka na. Sana po umalis na kami bago magtanghali. Ngumiti si Lola Esther habang pinagmamasda ng apo. Kitang-kita niya ang pananabik ni Nash na makasama ang kanyang ate. Samantala, sa kabilang silid, mahimbing pa ring natutulog si Vanessa. Nang bigla na namang tumawag sina Karen. Vanessa, paalis na kami mamayang 9:00. Ano, sasama ka ba? Naku, huwag mo sabihin natutulog ka pa. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Oo nga, nakabook na ang resort. Sayang naman kung hindi ka makakasama. Sandali lang at mag-iisip pa ako. Ano pa bang iisipin? Sumama ka na sa amin. Napaupo si Vanessa sa kama. Napatingin siya sa pinto ng kanyang silid bago muling tumingin sa cellphone. Hindi pa rin siya nakapagpasya kung tutuparin ba niya ang pangako kay Nash o sasama sa outing kasama ang kanyang mga kaibigan. Paano kung hindi ako makasama? Tuloy pa rin ba kayo? Siyempre, tutuloy kami. Pero malulungkot kami kapag wala ka. Hindi magiging kumpleto ang outing kapag hindi ka kasama, no? Mayaan niyo muna akong mag-isip.
O sige, pero huwag kang magpatagal Kailangan na naming bumiyahe. Tahimik na bumaba si Vanessa mula sa kanyang silid. Nadatnan niya si Nash na nakaupo sa sala habang paulit-ulit na tinitignan ang listahan ng kanilang bibilhin. Pagkakita sa kanya, agad itong ngumiti. Ate, good morning. Handa na po ako. Ang aga mo namang gumising. Baka po kasi maubusan tayo ng oras Excited na talaga ako. Kumain ka na ba? Opo, hinihintay na lang talaga kitang magising. Napatingin si Vanessa sa masayang mukha ng kanyang kapatid. Sandali siyang natahimik dahil naalala niyang nangako siyang sasamahan nito ngayong araw. Good morning anak. Mukhang handang-handa na si Nash. Opo, Dad. Salamat at tinupad mo ang pangako mo. Sigurado akong matutuwa ang kapatid mo. Opo, aalis din po kami mamaya. Mabuti naman. Pagkatapos ng trabaho ko, ikwento mo sa akin kung paano naging lakad nyo, ha? Ngumiti lamang si Vanessa kahit hindi siya sigurado sa kanyang isasagot. Habang nag-aalmusal silang pamilya, ilang beses niyang sinisilip ang cellphone na nasa tabi ng kanyang plato. Sunod-sunod na mga mensahe ni Karen at Briggs na naghihintay sa kanyang desisyon. Vanessa, nasa terminal na kami. 10 minuto na lang ang hinihintay namin. Kapag hindi ka sumama, aalis na kami. Last call na to. Sandali lang, papunta na ako. Huwag muna kayong umalis. Ayan, alam naman namin hindi mo kami matitiis Bilisan mo na. Magkita na lang tayo sa terminal. Pagka-send ng huli niyang mensahe, napabuntong hininga si Vanessa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone at napatingin kay Nash na masayang kumakain sa kanilang upuan. Sa loob-loob niya, alam niyang kailangan na niyang pumili. Subalit sa pagkakataong yon, mas nanaig ang kagustuhan niyang makasama ang kanyang mga kaibigan kaysa tuparin ang pangako sa kapatid na buong umagang naghihintay sa kanya. Nash, may sasabihin sana ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit sa akin ano po yun ate? Aalis na ba tayo ngayon? May bigla kasing nagyayang mga kaibigan ko Isang araw lang naman yun. Pero hindi ba sinabi mong sasamahan mo kung bumili ng mga kailangan ko sa project? Babalik naman ako mamaya. Pwede naman tayong bumili kapag nakauwi na ako. Tahimik na napatungo si Nash. Hawak pa rin niya ang listahan ng mga bibilin, ngunit unti-unti nang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napansin niyo ni na Roberto at Lola Esther na parehong nakatingin sa magkapatid. Vanessa, anong ibig sabihin nito? Hindi ba nangako ka kay Nash? Dad, biglaan lang talagang outing. Matagal na rin nila akong niyayaya tungkol dun Mas matagal nang hinihintay ng kapatid mo ang araw na ito. Isang beses lang naman po kung hindi makakasama. Yan din ang sinabi mo ng mga nakaraang pagkakataon Natahimik ang buong sala. Hindi na makatingin si Nash sa kanyang ate habang mahigpit niyang hawak ang papel ng kanyang project. Kitang-kita ni Lola Esther ang lungkot sa mukha ng bata. Apo, pwede namang sa ibang araw ka na lang sumama sa mga kaibigan mo. Hindi na po mauulit ang outing na to, Lola. Pero ang tiwala ng kapatid mo, mahirap maibalik kapag paulit-ulit mo siyang binibigo. Ay, hindi ko naman po intensyong saktan siya Hindi man yun ang intensyon mo. Nasasaktan pa rin siya. Napatingin si Vanessa kay Nash. Gustuhin man niyang umatras, naiisip na rin niyang naghihintay na sina Karen at Briggs sa terminal. Ilang sandali pa, tumunog na muli ang kanyang cellphone. Nasaan ka na? Paalis ng van. Kapag hindi ka pa dumating, may iwan ka na. Bilisan mo na. Lahat kami naghihintay na sa'yo. Huwag mo sabihing umatras ka pa. Napakagatlabi si Vanessa habang binabasa ang mga mensahe. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik bago niya kinuha ang kanyang bag. Dad, Lola, pasensya na po. Babalik naman ako agad mamayang gabi. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Nash, babawi ako sa'yo. Pangako,
Huwag ka nang malungkot. Bibilan na lang kita ng pasalubong pag-uwi ko, ha? Hindi na nagsalita pa si Nash. Hindi rin niya nagawang umiti gaya ng dati. Tahimik niyang pinanood ang kanyang ate habang naglalakad palabas ng bahay. Maya-maya lamang, narinig nila ang pagsara ng gate. Ilang sandali ang lumipas bago lumapit si Roberto sa anak. Marahan niyang hinaplos ang balikat nito habang nakatingin sa listahan ng school project. Anak, huwag ka mag-alala. Ako na lang ang sasama sa iyo mamaya, ha? Okay lang po, Daddy. Sigurado ka ba? Opo, baka masaya po talaga si ate kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Nash, sanay na rin naman po akong maghintay sa kanya eh. Natahimik sina Roberto at Lola Esther sa narinig nila. Mas lalong nadurog ang kanilang puso nang marinig ang mga salitang yon mula sa isang 12 taong gulang na bata. Unti-unti nang tinatanggap ni Nash na hindi siya ang unang pinipili ng kanyang ate. Habang papalayo si Vanessa upang makasama ang kanyang mga kaibigan, unti-unti namang nababawasan ng pag-asang matutupad pa ang bawat pangakong ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Samantala, masayang bumiyahe sina Vanessa, Karen at Briggs papunta sa resort. Halakhakan at kwentuhan ang maririnig sa loob ng van. Habang ang iba, abala sa pagkuha ng mga litrato, pilit namang isinasantabi ni Vanessa ang nangyari sa bahay. Buti na lang talaga, tumabol ka. Akala namin hindi ka nasasama eh. Muntik na nga eh. Ang dami pang sinabi ni Daddy bago ako nakaalis. Pero nandito ka na. Kalimutan mo na muna mga sermon at mag-enjoy tayo. Tama, minsan lang tayo magkakaroon ng ganitong outing. Oo nga, ayoko nang isipin ang mga problema ngayon. Mahigit 1 oras ang naging biyahe nila bago tuluyang makarating sa resort. Pagkababa pa lamang ng sasakyan, agad silang namangha sa lawak ng lugar. May malaking swimming pool, mga cottage, at malalaking puno sa paligid. Hindi nag-aksaya ng oras ang magkakaibigan at agad na kumuha ng maraming litrato. Vanessa, dito ka sa tabi ko. Ang ganda ng background, oh. Bilisan nyo, ang dami pang lugar na pwedeng picturean. Sandali lang, papalitan ko lang ang post ko. Ayan, ngiti pa na mas malaki. Perfect! Siguradong inggit na naman na makakakita ng mga post natin. Habang abala sina Vanessa sa kasiyahan, nasa bayan naman sina Roberto at Nash. Magkasama silang bumili ng mga kartolina, pentel pen, glue at iba pang kailangan para sa school project. Tahimik lamang si Nash habang sumusunod sa kanyang ama. O anak, kumpleto na yata ang nasa listahan mo. Opo, Daddy. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Pasensya ka na at hindi natupad ng ate mo ang ipinangako niya. Okay lang po. Baka importante talaga ang lakad niya eh. Mabuti kang bata, Nash. Proud ako sa iyo, anak. Tahimik nang umiti si Nash, ngunit hindi maitago sa kanyang mga mata ang lungkot. Kahit pilit niyang inuunawa ang kanyang ate, ramdam pa rin niya ang pagkadismaya. Tara na, maligo na tayo sa pool. Ang huling pababa sa tubig ang taya sa pagkain mamaya, ha? Aba, hindi ako papayag na matalo, no? Tingnan natin kung gaano kakabilis. Hoy, huwag kayong mandadaya, ha? Masayang tumakbo ang tatlo patungo sa swimming pool. Nagunahan silang tumalon sa tubig habang nagtatawanan. Naghaharutan sila sa tubig at naglalaro na parang mga batang walang iniisip na problema. Lumipas ang halos 2 oras sa paglangoy at paglalaro. Pagod ngunit masaya silang umakyat sa cottage upang magpahinga at kumain na ng tanghalian. Sulit na sulit talaga ang pagpunta natin dito. Oo nga, kung hindi ako sumama, siguradong pagsisisihan ko talaga. Mabuti na lang hindi ka nagpapigil sa bahay nyo. Ang saya mo na ulit kumpara kanina. Nakalimutan ko na nga halos ang sermon ni Daddy sa akin. Samantala,
Natapos na rin ni na Roberto at Nash ang pamimili. Bago umuwi, dumaan sila sa isang maliit na kainan upang sabay na mananghalian. Anak, anong gusto mong kainin? Kahit ano lang po, Daddy. Sigurado ka? Ikaw ang pipili ngayon. Fried chicken na lang po. O sige, yan ang o-orderin natin. Habang kumakain, napansin ni Roberto na paminsan-minsan, tumitingin si Nash sa pinto ng kainan. Para bang umaasa pa rin itong biglang darating si Vanessa at sasabihing sasamahan siya. May hinihintay ka ba, anak? Wala po. Naisip ko lang kung kumain na kaya si ate. Sigurado akong kumakain na rin yon. Sana po, nag-e-enjoy siya. Hindi na nakapagsalita si Roberto. Mas lalo siyang nalungkot dahil sa kabila ng paulit-ulit na pagkadismaya, iniisip pa rin ni Nash ang kalagayan ng kanyang ate. Pagsapit ng hapon, nagsimula ng mag-uwian ng ilang bisita sa resort. Sina Vanessa naman, nagpatuloy pa rin sa pagkuha ng mga litrato at pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng lugar. Hindi niya namalayang ilang beses na pala siyang tinatawagan ni Roberto, ngunit hindi niya yun sinagot. Abala siya sa kasiyahang matagal na niyang inaasam. Habang sa kabilang banda, unti-unti namang nasasanay si Nash na wag nang umasa sa bawat pangakong binibitiwan ng kanyang ate. Ang araw na yon, naging isa na namang paalala sa bata na sa tuwing kailangang mamili si Vanessa sa pagitan ng pamilya at paglalakwatsa, madalas na ang lakwatsa ang kanyang inuuna. Vanessa, tignan mo ang mga kuha natin, oh. Ang gaganda ng pictures natin ngayong araw. Oo nga eh. Ang dami nating pwedeng i-post mamaya. Naku, sigurado ako maiinggit na naman ang mga kakilala natin kapag nakita nila ito. Sulit talaga ang pagpunta natin dito, no? Buti na lang talaga sumama ako. Ang saya pala talaga. Naupo silang tatlo sa cottage habang isa-isang pinapanood ang mga video at litrato sa kanilang mga cellphone. Tawa sila ng tawa habang inaalala ang mga kalukuhang ginawa nila sa swimming pool. Hindi na rin namalayan ni Vanessa na unti-unti nang dumidilim ang paligid. Ano, uwi na ba tayo? Mukhang gabi na rin tayo makakarating. Oo, baka mag-alala na ang mga tao sa bahay. Sige na, baka sermon na naman ang abutin ko kapag sobrang ginabi pa ako eh. Sanay ko na yata rin eh. Totoo naman, pero okay lang. Sulit naman ang lakad natin eh. Makalipas ang ilang sandali, sumakay na silang muli sa van pauwi. Habang nasa biyahe, tahimik na nakatingin si Vanessa sa mga larawan sa kanyang cellphone. Maya-maya, napansin niyang may ilang missed calls mula kay Roberto at isang mensahe mula kay Nash na sinasabihan siyang mag-ingat sa pag-uwi. Napahinto si Vanessa sa pagbabasa. Ilang segundo siyang nakatitig sa mensahe bago dahan-dahang pinatay ang screen ng kanyang cellphone. Oh, may problema ba? Wala naman, nag-message lang ang kapatid ko. Galit ba siya sa'yo? Hindi, nangangamusta lang. Mabuti naman, mukhang mabait talaga ang kapatid mo, no? Di tulad ng kapatid ko na lagi na lang kaming magkaaway. Hindi na nagdagdag pa ng paliwanag si Vanessa. Tahimik siyang sumandal sa upuan habang pinipilit wag isipin ang mensahe ni Nash. Pagdating sa bahay, halos 7:00 na ng gabi. Pagpasok niya sa sala, nadatnan niyang nanonood ng TV sina Roberto, Lola Esther at Nash. Agad na tumakbo si Nash papunta sa kanyang ate. Ate, nakauwi ka na po. Oo, heto, may pasalubong ako para sa'yo. Salamat po. Nagustuhan mo ba? Opo, maraming salamat. Masayang tinanggap ni Nash ang maliit na pasalubong. Ngunit napansin ni Roberto na hindi na yun katulad ng dati. Wala nang sobrang pananabik na nakikita niya noon sa tuwing darating ang kanyang ate. O ano, kumusta ang outing nyo? Masaya naman po. Sana balang araw,
ganon din kasaya ang maramdaman mo kapag pamilya mo naman ang kasama mo. Dad, Di na kita pagagalitan. Nasa sayo na kung paano mo pahahalagahan ang mga pangako mo. Tahimik na yumuko si Vanessa. Hindi na siya sumagot at dumiretso na lamang sa kanyang silid. Habang isinasara niya ang pinto, muli niyang naalala ang mensahe ni Nash. Saglit siyang nakaramdam ng pagsisisi, subalit mabilis niya ring inisip na marami pa namang pagkakataong makakabawi siya sa kapatid. Sa kabilang silid, maingat na inilagay ni Nash ang pasalubong sa ibabaw ng kanyang mesa. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi na tulad ng dati ang saya sa kanyang mga mata. Unti-unti na niyang tinatanggap na sa bawat pangakong ibinibigay ng kanyang ate, may posibilidad na hindi yun matupad. At habang patuloy na inuuna ni Vanessa ang kanyang paglalakwatsa, unti-unti ring nasasanay si Nash na wag nang umasa ng labi sa pinakamamahal niyang ate. Ang simpleng lamat sa kanilang samahan, lalo pang lumalim, nang hindi man lamang yun napapansin ni Vanessa. Lumipas ang ilang linggo. Roberto, pupunta muna ako sa kapatid ko bukas. Baka gabihin na rin ako ng uwi. Sige po ma, ako naman may overtime bukas sa trabaho. Ganun ba? Kung ganun, si Vanessa muna ang bahalang magbantay kay Nash. Sige, kakausapin ko siya mamaya para wala na maging problema. Sana naman, seryosohin na niya ang responsibilidad niya. Kinagabihan, hinintay ni Roberto na makauwi si Vanessa bago niya ito kinausap sa sala. Tahimik namang nagbabasa si Nash habang nakikinig sa usapan. Vanessa, may papakisuyo sana ako sa'yo. Ano po yun, Dad? Bukas may overtime ako. Tapos aalis din si Lola Esther mo. Ikaw lang ang may iwan dito kasama si Nash. Ako po ang magbabantay sa kanya? Oo, isang araw lang naman eh. Huwag mo muna siyang iiwan mag-isa. Sige po, dito lang naman kami sa bahay. Tumango si Roberto. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil agad pumayag ang anak. Samantala, napangiti naman si Nash nang marinig na makakasama niya ang kanyang ate kinabukasan. Ate, pwede po ba tayo manood ng movie bukas? Pwede naman. Tulog ah, tapos maglalaro rin tayo pagkatapos. Oo, basta wag kang makulit ah. Hindi po ako mangungulit, promise. Napangiti si Nash habang yakap ang maliit niyang unan. Sa isip niya, baka ito na ang pagkakataong muli silang maging malapit ng kanyang ate. Kinabukasan, maagang umalis si Roberto papasok sa trabaho. Ilang sandali naman ang lumipas, nagpaalam na rin si Lola Esther. Vanessa, ikaw na ang bahala kay Nash ha. Huwag mo siyang pababayaan. Opo, Lola. Dito lang po kami. Nash, makinig ka sa ate mo ha. Opo, Lola. Ingat po kayo. O sige, mamaya pa ako uuwi. Pagkaalis ni Lola Esther, naiwan na lamang sa bahay ang magkapatid. Tahimik na nanonood ng TV si Nash habang si Vanessa naman abala sa paggamit ng kanyang cellphone. Ate, manonood na po ba tayo ng movie? Mamaya na lang, may kachat lang ako. Sige po, maghihintay na lang ako. Huwag ka muna maingay ha. Opo. Lumipas ang halos isang oras na hindi namamalaya ni Vanessa. Abala siya sa pakikipagkwentuhan kina Karen at Bricks sa kanilang group chat. Vanessa, libre ka ba ngayon? Oo, bakit? Nasa beach kami malapit sa bayan. Biglaan lang pero ang saya rito. Halika na, kulang kami kapag wala ka eh. Hindi pwede. Pinagbilin sa akin si Nash eh. Napabuntong hininga si Vanessa matapos ipadala ang mensahe. Iniisip niyang yun na ang katapusan ng usapan. Subalit ilang segundo lang ang lumipas. Muli na namang nag-reply ang kanyang mga kaibigan. Isama mo na lang si Nash kung ayaw mo siyang iwan. O kaya, sandali ka lang pumunta. Hindi naman malalaman ng daddy mo eh. Mahirap na. Baka mapagalitan pa ako. Isang oras lang naman. Makakabalik ka agad.
Tahimik na napatitig si Vanessa sa cellphone. Muli na namang sinusubok ang kanyang pangako sa ama. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Nash sa pakikipag-usap ng kanyang ate sa iba. Masaya pa rin itong naghihintay na matupad ang ipinangako nitong manonood sila ng pelikula at maglalaro silang dalawa. Habang unti-unti namang nahihila ang isip ni Vanessa, patungo na naman sa panibagong lakwatsa. Hindi talaga pwede. Kapag nalaman ni Daddy na umalis ako, siguradong magagalit siya. Hindi naman niya malalaman kung mabilis ko lang babalik. Isang oras lang naman. Magpipicture lang tayo at kakain. Tapos, uwi ka na agad. Ewan ko sa inyo, ang kukulit di talaga. Alam naman namin gusto mo ring sumama eh. Huwag ka nang magkunwari. Napabuntong hininga si Vanessa. Hindi niya maikakailang gusto niya talagang sumama. Ilang beses niyang tinignan ang mga larawang ipinapadala ni na Karen at Bricks. Kitang-kita niyang nagsisimula ng dumami ang mga taong nasa beach at mukhang masaya ang lahat. Ate, tapos ka na ba sa kachat mo? Hindi pa. Sandali na lang. Akala ko manonood tayo ng movie. Mamaya na, Nash. May kausap lang talaga ako. Sige po. Maghihintay na lang ako. Tahimik na bumalik si Nash sa sala. Kinuha niya ang remote at nagpalipat-lipat ng channel. Subalit halatang wala siyang ganang manood ng mag-isa. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang ate at umaasang tatawagin na siya nito. Vanessa, paalis na kami papunta sa isang cafe pagkatapos ng beach. Oo nga, kapag hindi ka pa umalis ngayon, hindi mo na kami maaabutan. Sige ka. Ang hirap naman ng sitwasyon ko. Minsan lang naman kasi to eh. Huwag mo na sayangin. Hindi ba sabi mo dati, ayaw mo mapag-iwanan sa mga lakad natin? Napapikit si Vanessa. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaban ang dalawang desisyon. Naiisip niyang bili ng kanyang ama, ngunit mas malakas ang tukso na makasama ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya, lumapit si Nash dalang isang board game na matagal na nilang hindi nagagamit. Ate, kung ayaw mo pong manood ng movie, laro na lang tayo. Nash, mamaya na lang talaga. Kahit isang game lang po. Sabi ngang mamaya, hintayin mo muna akong matapos. Sige po. Dahan-dahang ibinalik ni Nash ang board game sa mesa. Hindi siya umimik at muling naupo sa sofa. Habang nakatingin siya sa TV, hindi niya namalayang napabuntong hininga na rin siya. Lumipas pa ang ilang minuto, bigla na namang tumunog ang cellphone ni Vanessa. Video call yun mula kina Karen at Bricks. Pagkasagot niya, agad niyang nakita ang dalawa na nagtatawanan habang nasa tabing dagat. Tingnan mo, Vanessa. Ang ganda ng panahon, oh. Sayang talaga kung wala ka. Ang dami pa namin pagkain dito. Libre na nga lang halos lahat eh. Huwag niyo nga akong tuksuin. Ano ba kayo? Hindi ka ba talaga makakaalis? Hindi ko alam. Napatingin si Vanessa kay Nash. Tahimik lang itong nakaupo at nakatutok sa TV. Dahil nakatalikod ang bata, inakala niyang hindi nito mapapansing aalis siya kahit sandali. Ano, sasama ka na ba? Kung pupunta ako, isang oras lang talaga ha. Ayos! Hintayin ka namin sa entrance ng beach ha! Bilisan mo na, huwag ka na magpa-late ha. Pagkababa ng tawag, dali-daling pumasok si Vanessa sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Nang makalabas siya ay bitbit na niya ang maliit niyang shoulder. Nang makalabas siya, bitbit na niya ang maliit na shoulder bag. Ate, aalis ka po. Sandali lang ako, Nash. Babalik din ako agad. Pero sabi ni Daddy, wag mo raw po akong iiwan. Isang oras lang to. Mabait ka naman, di ba? Dito ka lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas. Ate, makinig ka sa akin. Ilak mo ang pinto ha kapag nakaalis na ako. Babalik ako bago dumating sina Daddy at Lola. Hindi na nakapagsalita si Nash.
Tahimik lamang niyang pinanood ang kanyang ate habang nagsusuot ito ng sapatos. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Maya-maya, tuluyan nang umalis si Vanessa. Naiwang mag-isa si Nash sa loob ng bahay. Tahimik niyang niyakap ang kanyang unan habang nakatingin sa nakasarang pinto. Umaasa pa rin siyang mabilis na babalik ang kanyang ate. Samantala, pagdating ni Vanessa sa beach, agad siyang sinalubong ni Karen at Briggs. Hindi na niya namalayang napangiti siya habang papalapit sa dalawa. Vanessa, akala talaga namin hindi ka na makakarating. Buti na lang at humabol ka bago kami umuwi. Ang hirap nang umalis eh. Ilang beses pa ako nagdalawang isip bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Huwag mo na isipin yon. Nandito ka na eh. Kaya sulitin na lang natin ang natitirang oras. Tara na, ang ganda ng sikat ng araw. Sayang kung wala tayong bagong pictures ngayon. O sige, pero sandali lang talaga ako rito ah. Nangako akong babalik ako agad sa bahay eh. Maikli lamang ang naging plano ni Vanessa. Subalit habang tumatagal, lalo siyang nalilibang sa kwentuhan at pagkuha ng mga litrato kasama ng kanyang mga kaibigan. Hindi na rin niya namalayang lumilipas ang oras. Tignan mo tong picture natin oh. Parang pang travel magazine ang dating. I-post mo agad! Sigurado ako marami magre-react dyan! Mamaya na, gusto ko muna mag-enjoy bago ako humawak ulit ng cellphone. Tama yan, hindi araw-araw ganito kaganda ang panahon. Ay, pagkatapos nito, dumaan pa tayo sa cafe Malapit lang naman yon. Samantala, tahimik namang nakaupo si Nash sa sala. Katabi niya ang alaga nilang asong si Brownie, na nakahiga sa sahig habang nakatingin sa kanya. Brownie, ang tagal naman ni ate. Akala ko sandali lang talaga siyang aalis ngayong araw. Hay, huwag kang mag-alala. Siguro pauwi na rin siya at sabay tayong kakain mamaya. Kapag dumating si ate, yayayain ko ulit siyang manood ng movie. Baka pumayag na siya. Ikaw rin siguro, namimiss mo na siya no? Palagi ka kasing sumusunod sa kanya kapag nandito siya eh. Mali ka nga, maglaro muna tayo para hindi tayo mainip habang naghihintay. Tumayo si Nash at kinuha ang maliit niyang bola. Agad namang tumayo si Brownie at masayang kumawag ang buntot. Naglaro silang dalawa sa sala bago dahan-dahang lumipat sa likod ng bahay. Vanessa, sumama ka naman sa amin sa cafe. Isang inumin lang naman bago tayo umuwi. Nako, baka hinahanap na ako sa bahay. Lampas isang oras na yata akong wala eh. 5 minuto lang yon. Hindi mapapansin na natagalan ka ng konti. Oo nga, pagkatapos ng kape, diretso uwi na tayo. Promise yun. O, sige na nga. Yun na talaga ang huli ha. Uuwi na ako pagkatapos. Tumawa ang tatlo habang naglalakad palabas ng beach. Muli na namang naisantabi ni Vanessa ang oras at ang bili ng kanyang ama. Samantala, masayang naghahabulan sina Nash at Brownie sa likod ng bahay. Maya-maya, gumulong ang bola papunta sa maliit na gate na hindi pala tuluyang nakasara. Brownie, sandali lang ha. Kukunin natin ang bola bago ito lumayo. Huwag kang tumakbo na mabilis. Baka mawala ka sa paningin ko eh. Oh, teka, ayan na. Malapit na natin makuha. Konti na lang, Brownie. Huwag kang lalayo sa akin ha. Pagkapulot ni Nash sa bola, muli niya itong inihagis kay Brownie. Masayang tumakbo ang aso habang hinahabol ang bola, ngunit gumulong yun papunta sa gilid ng swimming pool sa kanilang bakuran. Agad namang sinundan ni Nash ang kanyang alaga upang kunin ang bola. Habang inaabot niya ang bola, biglang dumulas ang kanyang paa sa basang tiles. Sa isang iglap, nahulog siya sa tubig. Tulong! Tulungan niyo po ako! Ate Vanessa! Natatakot ako! Tulungan mo ako! Daddy! Lola! Hindi po ako marunong lumangoy! Tulong! Brownie, tulungan mo ako! Ayoko malunod! Ate!
Umuwi ka na! Walang tigil sa pagtahol si Brownie habang paikot-ikot sa gilid ng swimming pool. Pilit nitong sinusundan si Nash sa tubig, ngunit wala itong magawa upang mailigtas ang batang amo. Samantala, masaya pa ring nagkukwentuhan sina Vanessa, Karen at Brick sa cafe. Wala ni katiting nakaalaman si Vanessa na sa mga sandaling yon, ang kapatid niyang iniwan sa bahay, unti-unti nang nawawala ng lakas habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Vanessa, buti na lang talaga at sumama ka. Nakalibre tuloy kami ng drinks. Sulit naman talaga ang pagpunta ko rito eh. Bukod sa magandang lugar, nag-enjoy pa tayo. Hay, sana araw-araw gala day, no? Oo nga, kaya huwag ka na mag-guilty. Ang importante, nag-enjoy tayo. Tama. O tara na, iatid ka na namin sa sakayan para makauwi ka na. Tumayo ang tatlo at dahan-dahang lumabas ng cafe. Habang naglalakad, hindi napansin ni Vanessa ang sunod-sunod na missed calls mula kay Roberto. Abala pa rin siya sa pakikipagkwentuhan at pagtawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Pag uwi mo sa bahay, sabihin mo na lang na traffic ka, kaya ka natagalan. Iyon na lang sigurong sasabihin ko. Baka sakaling hindi na humaba ang sermon ni Daddy sa akin. Huwag kang kabahan. Hindi na naman nila malalaman kung saan ka talaga galing eh. O sana nga, ganun lang kasimple. O sige, ingat ka sa pag-uwi. Balitaan mo kami pagdating mo sa bahay ah. Samantala, pauwi na rin sina Roberto at Lola Esther dahil dinaanan na lang ni Roberto ang ina sa pinuntahan nito. Pagkababa nila ng sasakyan, agad silang nagtaka dahil bukas ang pintuan ng bahay at walang sumasalubong sa kanila. Vanessa, Nash, nandito na kami. Nash, Apo, nasan kayo? Vanessa, sumagot ka. Roberto, bakit napakatahimik ng bahay? Oo nga, May. Masama ang kutob ko. Dali-daling nilibot ni Roberto ang buong bahay. Ngunit wala siyang nakita kahit isa sa dalawang magkapatid. Maya-maya, narinig nila ang malakas na pagkahol ni Brownie mula sa likod ng bahay. Roberto, si Brownie yun. Oo nga, teka, Bilisan mo, sa likod ng gagaling ang kahol. Diyos ko, sana wala namang masamang nangyari. Dash, Apo, sumagot ka. Mabilis na tumakbo si Roberto papunta sa bakuran. Pagdating niya sa swimming pool, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang may batang katawan na nakalubog sa tubig. Nash! Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang tumalon sa swimming pool at mabilis na iniahon ang kanyang anak. Nanginginig niyang inilapag si Nash sa sahig habang umiiyak naman si Lola Esther sa kanyang tabi. Roberto, kumusta ka po ko? Diyos ko! Anak, gumising ka, pakiusap! Nash, Apo, huwag mo kaming iiwan. Nay, tumawag ka na ng ambulansya! Bilisan niyo! Hindi na halos makahinga si Roberto habang paulit-ulit niyang sinusubukang iligtas ang anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay at walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa mga sandaling yun, wala pa rin kaalam-alam si Vanessa na ang simpleng pag-alis niya sa bahay na uwi sa trahedyang babago sa buhay nilang pamilya magpakailanman. Ang pag-uwi niyang may ngiti sa labi, sasalubungin ng pinakamasakit na katotohanang hindi na niya kailanman mababawi. Kinagabihan, mabilis na naisugod si Nash sa ospital. Tahimik na nakaupo si Roberto sa labas ng emergency room habang umiiyak si Lola Esther. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Vanessa. Hingal na hingal matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Dad, nasaan si Nash? Ano po nangyari sa kanya? Nasaan? Ikaw ang saan galing. Ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot. Pasensya na po, hindi ko narinig ang cellphone ko.
Iniwan mo ang kapatid mo kahit malinaw ang bilin ko sa'yo, Vanessa! Dad, sandali lang naman po sana akong umalis. Sandali man o matagal, naiwan pa rin siyang mag-isa sa bahay. Hindi na nakapagsalita si Vanessa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa pintuan ng emergency room. Unti-unti niyang naalala ang bawat bili ng kanyang ama bago ito umalis ng bahay. Dad, kumusta na po si Nash? Magiging okay po ba siya? Hindi ko alam. Doktor lang ang makakasagot niyan. Kasalanan ko po ito. Hindi ako dapat umalis. Ngayon mo lang ba naisip yan, Vanessa? Lola, patawarin niyo po ako. Tahimik na yumuko si Vanessa. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng desisyong ginawa niya. Wala na siyang maisip na dahilan para ipagtanggol ang sarili. Lumipas ang ilang minuto bago bumukas ang pintuan ng emergency room. Lumabas ang doktor at agad silang nilapitan. Dok, kumusta na po ang anak ko? Dok, ligtas na po ba ang kapatid ko? Pakiusap po. Sabihin niyo pong maayos na ang lahat. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Tahimik na napayuko ang doktor bagong muling nagsalita. Pasensya na po. Hindi na namin siya naisalba. Parang gumuho ang mundo ni Vanessa sa narinig. Napaatras siya habang nanginginig ang buong katawan. Hindi niya matanggap ang sinabi ng doktor. Hindi! Hindi po pwede! Gisingin niyo po si Nash! Anak, Dok, makiusap po! Subukan niyo ulit! Bata pa ang kapatid ko! pasensya na po. Wala na po talaga siyang pulso nang madala rito. Apo ko! Apo ko! Hindi na napigilan ni Roberto ang mapaiyak. Napaupo siya sa sahig habang sapo ang kanyang mukha. Si Lola Esther naman, napahagulgol sa sakit na muling dumaan sa kanilang pamilya. Kasalanan ko to! Ako ang nang-iwan sa kanya! Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag mo siyang iiwan. Akala ko po makakabalik ako agad eh. Pero pinili mo pa rin umalis. Dad, patawarin niyo po ako. Nash, kapatid ko. Patawarin mo ako, Nash. Hindi na sumagot si Roberto. Tinalikuran niya si Vanessa at tahimik na lumakad palayo. Mas mabigat para sa kanyang pagkawala ng anak kaysa sa anumang paliwanag na maririnig niya. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang burol ni Nash. Isa-isang dumating ang mga kamag-anak at kapitbahay upang makiramay. Tahimik lamang na nakaupo si Vanessa sa isang sulok habang nakatingin sa puting kabaong ng kanyang kapatid. Vanessa, nakikiramay kami. Pasensya na. Hindi namin alam na gano'n ang mangyayari. Wala kayong kasalanan. Ako ang dapat sisihin. Huwag mong akuin ang lahat, Vanessa. Kung hindi ako sumama sa inyo, buhay pa sana si Nash. Tahimik na nagkatinginan sina Karen at Briggs. Wala silang maisagot sa sinabi ni Vanessa. Alam nilang kahit anong salita ang sabihin nila, hindi na maibabalik ang batang nawala. Sa kabilang dako, nakatingin lamang si Lola Esther sa kabaong ng kanyang apo. Habang lumuluha, unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip ang isang desisyong hindi niya kailanman inakalang gagawin. Isang desisyong magtuturo ng habang buhay na aral kay Vanessa sa pamamagitan ng isang sumpa na hindi kikitil ng buhay, ngunit hindi rin hahayaang makalimutan nito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Makalipas ang 2 araw, dumating ang araw ng paglilibing kay Nash.
Mabigat ang bawat hakbang ng pamilya habang unti-unting ibinababa sa hukay ang puting kabaong. Isa-isang naghagis ng puting bulaklak ang mga nakiramay bago tahimik na nagpaalam at nagsiuwian. Naiwan sa harap ng puntod sina Roberto, Vanessa at Lola Esther. Tanging paghikbi at malamig na ihip ng hangin ang maririnig sa paligid. Nash, patawarin mo ako. Nangako akong aalagaan kita, pero iniwan pa rin kita. Kung pwede lang ibalik ang araw na yun, hindi na ako aalis ng bahay. Hindi na babalik ang kapatid mo. Napakasakit mawala ng anak. Lalo na kung alam mong pwede pa sana siyang mabuhay. Dad, alam kong wala akong may dadahilan. Kasalanan kong lahat. Kung pwede lang ako na lang ang kapalit ni Nash, gagawin ko. Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin noon, ang pagtupad mo sa ipinagkatiwala ko sa iyo bilang ate niya. Patawad po, Dad. Hindi ko pinahalagaan ang tiwalang binigay niya sa akin. Hindi ko akalaing ganito kabigat ang magiging kapalit ng isang maling desisyon ko. Dahan-dahang lumapit si Vanessa kay Lola Esther. Namumugto ang kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Lola, patawad po. Alam kong wala na akong mukhang maiharap sa inyo. Kahit pagalitan niyo ako, sisihin habang buhay. Tatanggapin ko. Tahimik lamang si Lola Esther. Hindi niya nilingon si Vanessa. Nakatingin lamang siya sa puntod ng kanyang apo habang marahang pinupunasan ang mga luhang patuloy na pumapatak. Lola, pakiusap po. Kahit isang salita lang, huwag niyo po akong talikuran. Hindi pa rin sumagot si Lola Esther. Marahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa puntod nang hindi man lamang tumitingin kay Vanessa. Halika na. Uwi na tayo. Mauna na po kayo. Gusto ko pang manatili rito kahit sandali. Ngayon mo pa gustong manatili sa tabi ng kapatid mo? Kung kailan hindi ka na niya nakikita? Napailing si Roberto bago sumunod kay Lola Esther. Naiwang mag-isa si Vanessa sa harap ng puntod. Lumuhod siya. Inilapag ang isang puting rosas at muling napaiyak. Nash, pangako ko sa'yo. Habang buhay kong dadali ng pagsisising ito. Sana, balang araw, mapatawad mo si ate. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik sa dati ang paligid. Subalit hindi ang puso ni Vanessa. Madalas na lamang siyang nakakulong sa kanyang silid. Halos hindi na rin siya kumakain ng maayos. Kahit si Roberto, tahimik na lamang sa tuwing nakikita siya. Samantala, nananatiling malamig ang pakikitungo ni Lola Esther. Hindi pa rin niya kinakausap si Vanessa kahit minsan. Nang hapong yun, dumating sina Karen at Brick sa bahay upang dalawin si Vanessa. Vanessa, ilang araw ka nang hindi lumalabas. Nag-aalala na kami sa'yo. Hindi ko na rin sumasagot sa mga chat namin. Kumusta ka ba talaga? Hindi ko alam kung magiging okay pa ba ako. Tuwing ipipikit ko mga mata ko, sina siyang nakikita ko. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo. Pero hindi ka pwedeng habang buhay na magkulong sa kwarto. Oo nga. Tara, kahit sandali lang lumabas naman tayo. Hindi para magsaya, kundi para makalanghap ka lang ng sariwang hangin. Yumuko si Vanessa. Nagdalawang isip siya ngunit sa huli, tumango rin. Sige, sandali lang ha.
Baka makatulong nga para gumaan kahit kaunti ang pakiramdam ko. Ayos, hintayin ka namin sa labas ha. Huwag kang magtagal, babalik din naman agad tayo eh. Pumasok si Vanessa sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Nang makalabas siya, nakita niyang tahimik lamang na nakaupo si Roberto sa sala. Dad, lalabas lang po ako sandali kasama sina Karen at Bricks. Kung yan ang makakatulong para kahit paano, gumaan ang pakiramdam mo, gawin mo. Opo, Dad. Hindi po ako magtatagal. Hindi na nagsalita si Roberto. Samantala, si Lola Esther dumaan lamang sa sala. Nang makita si Vanessa, hindi niya ito nilingon at tuloy-tuloy lamang siyang naglakad papunta sa kusina. Huminga ng malalim si Vanessa bago siya lumabas ng bahay. Pagkapihit pa lamang niya sa doorknob, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Ate, tulungan mo ako! Biglang natigilan si Vanessa. Nash? Ate, ayokong balunod! Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Kasabay ng tinig na yon, bigla siyang nahirapang huminga. Pakiramdam niya, may tubig na pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Napahawak siya sa kanyang lieg habang sunod-sunod ang kanyang pag-ubo. Hindi ako makahinga. Sa gulat ni Karen at Bricks, mabilis silang lumapit upang alalayan siya habang unti-unting nangihina ang kanyang katawan. Hindi nila alam na nagsimula na ang sumpang magpapaalala kay Vanessa sa bawat pagkakataong pipiliin niyang lumabas at unahin ang lakwatsa kaysa sa pamilyang minsan niya nang napabayaan. Nataranta si Karen at Bricks nang makita nilang halos mawala ng malay si Vanessa. Agad nila itong inalalayan at pinaupo sa isang upuan sa harap ng bahay. Habol hininga si Vanessa habang paulit-ulit na umuubo na para bang may tubig na gusto niyang iluwa. Vanessa, ano nangyayari sa'yo? Huminga ka ng dahan-dahan. Tignan mo kami. Anong nararamdaman mo? Parang nalulunod ako. Hindi ako makahinga. Nalulunod? Wala namang tubig dito ah. Baka inaatake ka lang ng matinding anxiety. Hindi. Naririnig ko si Nash. Humihingi siya ng tulong. Nagkatinginan sina Karen at Bricks. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Wala silang narinig na anumang boses maliban kay Vanessa. Vanessa, kaming dalawa lang ang nandito. Wala kami naririnig na bata. Oo nga, baka dala lang yan ng sobrang pagdadalamhati mo. Hindi ako nag-iisip lang. Rinig na rinig ko siya. Tinatawag niya ako. Unti-unting bumalik ang normal na paghinga ni Vanessa. Ngunit nananatili ang takot sa kanyang mukha. Pinilit niyang tumayo kahit nangihina pa ang kanyang mga tuhod. Huwag na lang muna tayong umalis. Bumalik na lang tayo sa loob ng bahay. Tama si Karen, mukhang hindi ka pa talaga handang lumabas. Hindi. Gusto kong subukan ulit. Baka nagkataon lang ang nangyari. Oh, sigurado ka ba? Baka mas lalong lumala pa yan. Isang hakbang lang. Gusto ko malaman kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Huminga ng malalim si Vanessa at muli siyang naglakad palabas ng gate. Ngunit pagsapit pa lamang niya sa kalsada, muling umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang kapatid. Ate, tulungan mo ako. Malamig. Natatakot ako. Kasabay nito, parang may malalakas na alon na humampas sa kanyang katawan. Nanikip ang kanyang dibdib at muli siyang napahawak sa kanyang leeg. Pakiramdam niya, hinihila siya pababa ng malalim na tubig. Nash, patawad. Patawad. Ate, bakit mo ako iniwan? Hindi. Wag. Pakiusap. Hindi na nakayanan ni Vanessa ang nararamdaman.
Napaluhod siya sa gitna ng kalsada habang tuloy-tuloy ang pag-ubo at paghingal. Mabilis siyang inalalayan ni Karen at Briggs pabalik sa loob ng bakuran. Mula sa bintana ng sala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Lola Esther ang nangyayari. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Nanatili lamang siyang nakatingin kay Vanessa habang mahigpit na hawak ang larawan ni Nash. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng awa at tanging matinding lungkot at galit na hindi pa rin naghihilom lang. Hindi na mapigilan ni Vanessa ang kanyang pag-iyak. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakaluhod sa sahig. Paulit-ulit niyang iniisip ang boses ni Nash na tila buhay na buhay pa rin sa kanyang pandinig. Dad, hindi po ako nagsisinungaling. Narinig ko talaga si Nash. Pakiramdam ko, nalulunod ako tulad ng nangyari sa kanya. Anak, kumalma ka muna. Walang ibang nakarinig kundi ikaw lang. Tito, 2 beses na po ito nangyari. Bigla na lang siyang hindi makahinga. Oo nga po. Akala namin panic attack lang pero parang maiba na talaga. Tahimik na lumabas si Lola Esther mula sa loob ng bahay. Huminto siya sa tapat ni Vanessa at matagal itong tinitigan. Lola, pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Kaya mo pa yan. Mas magaan pa nga ang nararamdaman mo kesa sa pinagdaanan ng apo ko noong naghihintay siyang bumalik ka. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Tuwing pipiliin mong gumala at unahin ang sarili mong kasiyahan, maririnig mo ang paghingi ng tulong ni Nash. Mararamdaman mo rin ang hirap na naranasan niya habang nalulunod. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Kayo po bang may kagagawa nito? Oo. Ako ang nagpagawa ng kulam. Napaatras si Roberto sa kanyang narinig. Bakit niyo ginawa yun? Dahil ayokong makalimutan niya ang nangyari. Hindi ko siya pinakulam para mamatay. Pinakulam ko siya para habang buhay niyang dalhin ang aral ng pagkakamaling ginawa niya. Napayuko si Vanessa habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Lola, hindi na po kailangang alisin ang kulam. Tatanggapin ko po ito. Wala naman pong katumbas ang sakit na binigay ko kay Nash Sana'y hindi na maulit sa'yo ang unahin ng pansamantalang saya kaysa sa pamilyang nagmamahal sa'yo. Lumipas ang maraming buwan. Tuluyan ang nagbago si Vanessa. Hindi na siya naging lakwatsera at hindi na rin siya sumama sa mga gala ng kanyang mga kaibigan. Sa halip, mas pinili niyang gugulin ng oras kasama ang kanyang ama at ang kanyang lola. Madalas din siyang dumalaw sa puntod ni Nash nang may dalang bulaklak at tahimik na nananalangin. Sa tuwing susubukan niyang kalimutan ang nangyari, muling bumabalik sa kanyang pandinig ang mahinang tinig ng kanyang kapatid. Sa bawat pagkakataong maririnig niya yon, ipinipikit lamang ni Vanessa ang kanyang mga mata at mahigpit na niyayakap ang bulaklak na hawak niya. Hindi na kita iiwan, Nash. Hindi na mauulit. Pangako. Habang nabubuhay ako, hindi kita malilimutan, kapatid ko. Mula noon, naging paalala na sa kanyang bawat araw ng isang maling desisyon, maaaring magdulot ng pagsisisi habang buhay. Huwag nating ipagpalit ang pagmamahal at responsibilidad sa ating pamilya kapalit ng pansamantalang kasiyahan. Ang mga gala at libangan maaaring maulit pa, ngunit ang buhay ng isang mahal natin, kapag nawala,
hindi na kailanman maibabalik pa. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Oh, huwag nyo rin kalimutang i-comment ko anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Maria Oros na first commenter ulit natin at sa mga kapatid nyo sa Tondo na sina Baby, Raquel, Disco, Lola Telang! Kumusta po? Abangan nyo rin po ako palagi sa mga kwento niya. Angeline Asnilo at Asnilo family ng Kuwait, Yans Brusola, Herminia Kipanes, Cherry May Libiran at sa Tropang Tamulmol, Lin Ong ng Hong Kong, Rodolph Olpo ng Camarines Sur Bicol, Hilda Arugay at Kinajang at Joji Arugay at sa mga anak nilang sina Daniel, Dave at Danis ng General Trias Cavite, Juliet B ng India, Sildrick Edrev at sa asawa niyong si Rizaldi de la Cruz Verde, Eliselda Nepomuceno ng Singapore, Divina Villones, Jennifer Palau, Ian Banaga, Lai Dolfo, Jubilin Elsie ng Imus Cavite, kay Butsu, Malu Hapin, Raquel Hasegawa, Jimboy at Lola Marie ng Baliwag, Bulacan, Mayrol Ann Pino, Hanya Maylin Sesgundo, Carol Manzano Abrigo, Rosa Manog, Gloray Ramos, Senon Kayabyab, Chichi, hi po, naku hindi po Torres ang apelyido ko, Mary Grace Olaivar ng Capiz, Josie Aniban, Esperanza Refe, Rose Hunt ng Missouri, USA, Blanca Oliveros, Jessimar Obina ng Tanay Rizal, Gio Padlan, Maribel Ginang, Sonyas, Hazel Fiesta, Emily Tayo, Annalyn Zorca, Flor de Lis Vlog Team Shan, Marcy at John Michael ng Baliwag, Bulacan, Melvin Gisa Velasco, Franklin Bautista, na isample ko na po si Conan, pero sige po, uulitin ko sa ibang araw. At Eunice Joy Alamo at sa Mama Shirley at Papa Ray mo rin at kina Bale, Bugan at Putsay. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling ka to Fox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout, abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!